Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, issue sa contest traffic violation, tinalakay sa Senado. Former Congressman Teves, inaresto ng Immigration Authorities sa Timor-Leste. DICT sinusulong ang dagdag benepisyo para sa mga delivery rider. BBBM itinangging isiwalat ang magiging bagong hepe ng PNP. Ilang residente at motorista na bulabog sa viral na paglitaw ng babae sa Imbornal sa Makati. At Blackpink balik Pinas para sa kanilang Deadline World Tour sa November. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, inaresto na ng Immigration Authorities sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Axel Teves matapos i-post sa social media ang video ng pag-aresto. Makikitang puwersahang hinihigit si Teves para tuluyan ng maaresto. Si Teves ay suspect umano sa pagpatay sa dating gobernador ng Negros Occidental at itinuring na isang terorista. Samantala, tinalakay sa pagdinig ng Public Services Committee na pinamumunuan ni Senator Raffy Tulfo ang issue sa pag-contest sa traffic violation, partikular ang adjudication. Sa panig ni Kao Bet Martin, presidente ng Pasang Mazda, kanyang hiling na bagamat ang MMDA ang namamahala sa ticket violation, ibang ahensya dapat ang maging adjudication board para sa neutrality. Hindi naman ito sinang-ayunan ni MMDA Director for Traffic Enforcement Group, Attorney Victor Nunez, dahil mahirap anya na ipasa ito sa jurisdiksyon ng korte, bagkus ay tiniyak na patas ang desisyon ng mga abogado ng MMDA patungkol sa traffic adjudication. Ganito rin ang naging tugon ni Senator Tulfo sapagkat panibagong gastos ang mabubuo sakaling maitatag ang traffic court na kanyang mariing tinutulan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang pakikipagkasundong muli ay dapat umanong walang kondisyon. Kaugnay ito ng kanyang pahayag na siya ay bukas na makipag-ayos sa mga Duterte. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riudique. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pakikipag-ayos o pagkikipagkasundong muli ay hindi kailangan ng mga kondisyon. Aniya, kung seryoso ang isang tao sa pakikipag-ayos, walang dapat nakatayang kondisyon kaugnay nito. Tugon ito ng Pangulo sa ilang mga panawagan ng mga Duterte at mga kaalyado ng naturang pamilya. Tulad ng pahayag ni Senator Bongo na dapat umano muna ibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatanda ang sinabi ni Marcos na bukas siyang makipagkasundong muli sa mga Duterte. Aniya, ito umano ay para mas maging stable at maging epektibo ang kanyang administrasyon. Matatanda ang naging running mate sina PBBM at Vice President Sara Duterte nitong nakaraang 2022 elections. Ngunit nabuwag ang kanilang alyansa nang bumitaw sa pwesto si VP Sara. Kaugnay din dito ang patuloy na bahangayan ng mga Marcos at Duterte. Mas tumindi pa ang tensyon ng dalawang panig dahil sa pagkakaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan ay nakakulong ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang naging kampanya sa drug war. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Bagaman bilyon-bilyon umano ang inilalaang pondo para sa flood control, ay tila hindi pa rin nasusolusyonan ang problema sa pagbaha sa Metro Manila na siya namang ikinadismaya ni Senator Raffy Tulfo. Narito ang detalye. Akala ko ba bilyon ginagastos natin sa flood control, and yet dito sa Parañaque naging parang dagat. Yan ang naging pambungad na himutok ni Public Services Committee Chair Senator Raffy Tulfo nitong Martes kaugnay ng issue sa flood control sa Parañaque.
Ang datos ay mula sa naging pagbaha noong May 12 sa barangay Munwok kung saan umabot hanggang dibdib ang level ng tubig baha. Ayon sa paliwanag ni Department of Public Works and Highways o DPWH NCR Assistant Secretary Loretta Malaluan, basura ang nakikitang dahilan ng pagbahang ito sa lugar. Hindi naman ito kinagat ni Tulfo kung saan mas malawak na eksplanasyon ang kanyang nais na marinig mula sa mga kinauukulan. Samantala, mas lalo namang tumindi ang tensyon sa pagitan ng senador at ng mga resource person makaraang pagpasapasahan ng mga ito ang detalye sa pangyayari. Nakatuwang naman ni Tulfo sa pagdinig si Senator J.V. Ejercito kung saan kanya namang pinuna ang operasyon ng pumping station. Tugon ni Malaluan, bagamat may mga pumping station ang lungsod, sa kasalukuyan ilan sa mga ito ay hindi gumagana dahil sa under-maintenance pa ito. Kaugnay nito ay pinatitiyak naman ng senador na agad na may saayos ang mga pumping station, partikular ngayong magtatag-ulan na. Tsaka yung pumping station, especially during wet season, lalo ngayon rainy season, kailangan lahat yan working na. Diba? By now, Mr. Chair, dapat lahat ng pumping stations in this area should be working kasi otherwise talagang mag-iimbak ang time to. Thank you, Mr. Chair. Dagdag pa rito mungkahi ni Senator Ejercito na magsumite ng report hinggil sa pangyayari. Nang sa gayon ay malinaw na maituro kung ano ang tunay na dahilan ng naturang pagbaha. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa lagay ng panahon, dalawang weather systems ang aktibong kumikilos sa ating bansa ngayong araw. Una na rito ang frontal system sa Batanes at Babuyan Islands. Sumunod ang trough ng low pressure area sa Zamboanga Peninsula, Western Visayas, Negros Island Region, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Susunod sa News Force. PBBM, itinangging isiwalat ang magiging bagong hepe ng PNP. DBM at PCO, nagpulong para isulong ang Freedom of Information Bill. DICT, isinusulong ang dagdag benepisyo para sa mga delivery rider. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.